linabas na po ng Los Angeles Beverly Hills County Coroner's Office ang kanilang finding na ang kinamatay po ni Paulo Tantoco, 44-year-old na anak heredero na isang mayamang pamilya na may-ari ng sa department store sa Pilipinas, ay dahil sa cocaine overdose. Now, marami na po sa atin ang nagdududa na yan talagang kinamatay niya. Pero ang importante ay yung mga katanungan na may kinalaman kay Liza Araneta Marcos. At hindi lang po kay Liza Araneta Marcos, kundi kay Marcos Jr. at yung suspetsya na marami na siya ay isang bangag. Bakit po? Well, una-una, yung konfirmasyon ng kinamatay po ay dahil sa cocaine overdose. Pangalawa, mukhang wala naman pong kaduda-duda na magkakasama itong si Liza Araneta Marcos sa iisang kwarto kung saan di umano ay nag-overdose ang Paulo Tantoco. Ano pong basehan natin dyan? Kasi po may nakita tayong isang police report na nagsasabi na nung nai-report ang pagkamatay ni Paulo Tantoco, dumating ang mga investigador galing nga po sa Beverly Hills Police at nakakita sila na isang lalagyan na merong isang powdery white substance at syempre meron din silang makitang mga dollar bills na merong mga powder substance din na pinagdududahan na narcotics. Now, nakasaad din po doon sa police report na nakita ko na ilang mga tao na naroon ay yung may bahay ni Paulo Tantoco at ang Liza Araneta Marcos. Now, hindi po ipagkakaila ni Liza Araneta Marcos na kasama niya si Paulo Tantoco nung siya nagpunta ng Los Angeles nung Marsong yon. Ang okasyon po ay isang film festival, Manila Film Festival na ginanap dyan sa LA. No? At wala rin pong kaduda-duda na ang First Lady, si Liza Araneta Marcos, ay tumira din dun sa Beverly Hills na hotel na yan, no? Kung saan nakita ang wala ng buhay na bangkay ni Paulo Araneta. So, ano pong ibig sabihin nito? Well, ang Liza Araneta Marcos, kumpirmado po na naroon sa isang kwarto kung saan namatay itong Paulo Tantoco dahil sa cocaine overdose. Tanong, sinong kasamang mag-cocaine ni Paulo Tantoco? Now, ang sabi ng mga pulis, may mga lalagyan na merong powdery white substance na nagpapakita na grupong gumagamit. Yan ang po ang tanong. Isa ka ba, Liza Araneta Marcos, sa mga gumamit ng cocaine? Now, bakit natin tinatanong ito? Kasi nga po, si Cathy Binag, kung maalala nyo, ay nagbigay testimonya. Nung minsan, siya ay nagpunta sa bahay ng mga Marcos Jr. dyan sa Forbes Park at inalok siya na mag-cocaine ni Liza Araneta. At nakita na rin ni ni Cathy Binag na ang Marcos Jr. ay nagko-cocaine kasama yung kanyang dating live-in partner na isang kongresista na galing sa isang napakayamang pamilya sa Davao. So ngayon, lumalabas na naman ilang araw bago pupunta ng Amerika ang Marcos Jr. para kausapin si Trump na baka merong investigasyon sa kasong kriminal na dawit si Liza Araneta Marcos. Now, ang sang-ayon din sa nakita kong police report ay ongoing ang investigasyon dahil may duda ang mga kapulisan sa Beverly Hills na baka merong krimen nangyari. Ano itong krimen ito? Well, yan po ay katumbas ng reckless imprudence. Yung tipong kapabayaan, kaya nagkaroon ng kamatayan. Now, may isang testigo, sang-ayon doon sa police report na nakita ko na nagsabi na meron daw isang tao, isang babae, na nagsabi na bagamat medyo masama ang itsura ni Paulo Tantoco, hayaan lang daw si Paulo Tantoco dahil yan ay epekto lamang ng cocaine. At ang marami nagsasabi na siguro kung nabigyan ng kaukulang medical attention itong si Paulo Tantoco, naiwasan ang kanyang pagpanaw. So ito po ay criminal negligence. Nandiyan na rin po yung krimen na paggamit ng pinagbabawal na gamot na cocaine. Dahil hindi naman po legal ang cocaine use kahit saan sa daigdig nito. Ang alam ko lang, mayroong mga lugar sa Europe na kung gusto mo ng cocaine at heroin, pupunta ka lang doon sa designated area at estado magbibigay. Sa Europe po yan. Pero sa Amerika, alam ko, may mga ilang estado lang at saka ilang mga syudad na legal ang marijuana. Pero ang cocaine po, nananatiling pinagbabawal. So bukod pa doon sa criminal negligence na sa pagpigil na pagtawag ng saklolo para kay Paulo Tantoco, noong nakita nila na mukhang masama ang lagay ni Paulo Tantoco matapos kumuha ng cocaine, nandun pa yung issue na sino-sino talaga yung gumagamit ng mga pinagbabawal na droga. At siyempre, bagamat
hindi pa conclusive doon sa police report na isa sa mga gumamit ay ang First Lady Liza Araneta Marcos. Doon sa nakita kong police report, nandun positibo na na-identify siya na kasama ni Paulo Tantoco doon mismo sa kwarto kung saan na gumamit ng pinagbabawal na gamot, isa. At pangalawa, meron ding testigong nagsabi, di umano ha, sang-ayon yan sa police report na isinapubliko ng isang vlogger na meron nagsabi na wag ngang tumawag muna ng tulong dahil normal lang yan, pagpahingahin lang daw ang Paulo Tantoco. Alam nyo, importante na masagot itong mga question nito. Dahil nga po, matagal na tayo nagdududa na hindi lang si Marcos Jr. ang bangag, kung hindi pati ang kanyang asawa. Kung paniniwalaan mo nga si Cathy Binag, parang it's a one happy family affair. Ang hindi ko naman sinasabi na talagang totoo yan. Kasi ako naman, hindi gaya ni Cathy Binag, wala akong nakita. At si Cathy Binag, pagdating kay Liza Araneta Marcos, ang sinabi lang niya, inalok siya na kumuha ng cocaine at nung sinabi niya hindi siya gumagamit, parang nagpanik. At ang tanong, anong ginagawa mo rito kung hindi ka gagamit ng cocaine? No? Yun yung naging testimonya ni Cathy Binag. Pero dahil may ganyang aligasyon at ngayon merong police report na nagsasabing namatay nga si Paulo Tantoco, nasa kaparehong kwarto ang Liza Araneta Marcos, mukhang lumalakas ang suspetsya natin na pati ang First Lady ay baka gumagamit ng pinagbabawal na droga.